Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Paborito mo ba ang usapin na may kinalaman sa ilalim ng dagat? Gusto mo bang matuklasan ang mga nagtatagong misteryo sa Mariana Trench? Alam mo na ba kung nasaan ang Philippine Deep? Kung hindi mo pa alam ang sagot, pues, ito ang video na bagay sa'yo. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. For today's episode, mapapanood ninyo ang 3 video na dati ko nang naipost na may kinalaman sa Deep Sea. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin nyo muna mag-subscribe sa KRA Stories. Maganda itong channel lalo na kung mahilig kayo sa mga creepy stories. Nilagay ko ang link ng video sa description box sa baba ng video para mabisita ninyo ang KRA Stories. Okay, balik na tayo sa ating topic. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong April 2022. Sana ay magustuhan ninyo. Ang Philippine Deep Sea ang isa sa pinakamisteryoso at pinakanakakakilabot na lugar sa ating planeta. Sa sobrang kakaunti ng nalalaman natin rito, kung ano-anong nilalang ang iniisip natin na pwedeng nagtatago rito. Mula sa isla na glow in the dark hanggang sa halimaw na pwedeng magtago rito. Tara na at muli nating libutin ang Philippine Deep. Sa mga hindi nakakaalam kung nasaan ang Philippine Trench, may kita ito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Yang nakikita mong itim na linya, yan ang Philippine Trench. May haba ito na 1,320 kilometers mula Mindanao hanggang Eastern Luzon. Dito naman sa bahagi na to may kita ang Emden Deep. Ang Emden Deep ang pinakamalalim na bahagi ng Philippine Trench at pangatlo sa pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. May lalim ito na 34,580 feet. Para magka-ideya ka kung gaano kalalim ang Emden Deep, pag nilagay ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa mundo, matatabunan pa rin ito ng tubig. Oh, wow! Now you know kung gaano kalalim ang Emden Deep ng Pilipinas. Ikaw, meron ka bang lakas ng loob para bisitahin ang Emden Deep? Kung malalim na swimming pool nga, ayoko. 34,000 feet pa kaya? Para mas lumalim ang ating kwentuhan, tumungo na tayo sa Hadal Zone, ang pinakamalalim na bahagi ng Emden Deep. Ipinangalan ito sunod sa Greek god na si Hades, ang Diyos ng impyerno. Kilala si Hades dahil sa pagpaparusa niya sa kaluluwa ng mga yumao. Bagay ito sa lugar na to dahil para bang parusa ang mamuhay sa ganitong kadilim at kalamig na lugar. Walang sinag ng araw ang kayang umabot dito, kaya mapapaisip ka kung meron kayang nilalang na kayang mabuhay dito. Bago pa maimbento ang makabagong teknolohiya, inakala ng mga tao na walang nilalang ang kayang mabuhay sa ilalim ng Emden Deep. Bago pa magsimula ang scientific discoveries tungkol sa Deep Sea, inakala ng maraming tao na tahanan ito ng mga halimaw. Lunggaraw ito ng sea monsters na gutom sa sinumang maliligaw sa karagatan. Simula nang maimbento ang kamera, marami ng sea monster sightings ang naitala sa ating dagat na mapapaisip ka kung totoo kaya ito? Kung totoo man, nagtatago kaya sila sa pinakamalalim na parte ng dagat gaya ng Mariana Trench at Philippine Trench? Isa sa tinuturong halimaw na nagtatago rito ay ang Megalodon. Ito ay prehistoric shark species na namuhay 4 na milyong taon na ang nakalipas. Ayon sa ilang witness account, may natitira pa ring Megalodon sa ating karagatan na maaaring nagtatago sa kailaliman. Perhaps, ang pinakasikat na sea monster sunod lang sa giant sharks ay ang mga sea serpent. Ito ang maladragon na itsura na may mahahabang katawan at matatalas na ipin. Gaya sa video na to na makikita ang mala-dinosaur na figura habang lumalangoy. Ang scary! Lalo na't baka makasulubong mo sila sa dagat. Ang Leviathan ay isang higanteng balyena na may kakayang magpalubog ng barko. Maski sa Biblia, minsan na rin itong nabanggit bilang totoo at hindi haka-haka. Sa lalim ng Mariana Trench, hindi nakapagtataka kung makapagtatago rito ang Cthulhu.
Isa itong higanting maalamat na nilalang na sinasabing natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa lahat ng sea monsters, ang mga kraken na siguro ang pinakakinatatakutan ng sinuunang marino. Marami na ring video footage ang nagkiklaim na nakunan daw nila sa video ang kraken at totoo raw ang mga ito. Lahat ng mga sea monsters na to ay pinaniniwala ang makikita sa pinakamalalim na dagat, kabilang na dyan ang Philippine Trench. Noong 1951, maraming maling paniniwala ang unti-unting nagbago. For the first time in history, nilakbay ng mga scientifico ang Philippine Trench gamit ang unmanned submersible na pinangalan ng Galatea. Ito ang unang beses na may pagsusuring ginanap sa Emden Deep. Nagulat sila sa kanilang nadiskubre na meron palang nilalang ang kayang mamuhay sa lalim na 34,000 feet. Hindi pa advance ang technology noon kaya limitado lang ang oras na kaya nilang itigil sa ilalim ng dagat. Dahil dyan, limitado lang din ang kanilang nadiskubre. Inabot pa ng ilang taon bago ito nasundan ng sunod na exploration. In fact, inabot nga ng 70 years bago pa muling nasundan ang deep sea exploration sa Emden Deep. Yan ay sa pangunguna ng Pinoy oceanographer na si Deo Florence Onda at ang American explorer na si Victor Vescovo. Makapigil hininga ang bawat minuto sa pananatili nila sa sahig ng Emden Deep. Ito ang unang beses na may taong nakaabot sa third deepest point in the world. Ang batikang direktor naman na si James Cameron ang pangalawang tao na umabot sa ilalim ng Mariana Trench. Sa mga hindi nakakakilala, siya ang direktor ng Titanic at Avatar. Ayon kay James Cameron, mas nakakatakot pa raw ang maglakbay sa Mariana Trench kaysa maglakbay sa kalawakan. Sa ngayon, aktibo pa rin siya sa paglalakbay sa Mariana Trench dahil dito raw siya kumukuha ng inspirasyon sa paglikha ng nakamamanghang mundo ng Avatar. Paano ba naman? Ang Mariana Trench at Philippine Trench kasi ay puno ng nilalang na out of this world. Noong unang panahon, sigurado ang mga scientifico na walang hayop ang kayang manirahan sa ganito kalupit na environment. Pero ngayon, unti-unti na tayong naliliwanagan na may mga hayop ang dito ay umiiral. Ang mga isda rito ay may malalaking mata para makasagap ng kakaunting ilaw. Kung minsan, ang mga hayop na mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon ng liwanag. Ang tawag dito ay bioluminescence at in-demand ito sa mga deep sea creatures. Ang ilaw ay nagsisilbing komunikasyon o di kaya ay pain ng mga predator. Ang iba ay may higanting bibig para walang takas ang prey. Sa isang experiment na isinagawa noong 1998, naghulog ang mga scientist ng bilog na bakal sa ilalim ng trench. Nakakagulat ang resulta na ang bakal na bola ay sumabog dahil sa matinding pressure ng tubig. Kaya naman ang mga hayop rito ay nag-evolve na may mala-gelatin na katawan upang hindi sila madurog sa matinding pressure. Para malaman kung ano pang nilalang ang nagtatago sa Philippine Trench, naghulog ng kamera ang mga scientist habang nakadikit dito ang patay na isda. Pagkahulog sa dagat, ang patay na isda ay agad na pinagpiestahan ng malahipong nilalang na kalaunan ay tinawag na amphipods. Sila marahil ang langaw ng deep sea. Maya-maya lang, nakisali na din ang mga snailfish dahil paborito nito ang mga amphipods. Kumuha ang mga scientist ng sample nito at napag-alaman na wala itong kaliskis at tila ba parang gulaman ito sa lambot. Ang mga amphipods naman ay napag-alamang walang karne o muscle kaya hindi mo ito makakain gaya ng hipon. Nakakamangha ding isipin na ang kanilang shell ay may halong aluminum, proteksyon sa matinding pressure ng tubig. Sa paglipas ng maraming joint exploration, nakadiskubre sila ng iba't ibang weird na hayop. Andyan ang mga sea cucumber na isa sa pinakamagandang deep sea creature na makikita mo.
Meron ding mala alien na sea pigs na mabilis mong makikilala dahil sa kanilang maraming galamay. Ito naman ang mga squidworms na may malaking papel para sa balancing ecosystem ng deep sea. Ito kasi ang pangunahing pagkain ng mga predator. Mahirap makahuli ng pagkain sa ilalim ng Philippine Trench, kaya ang mga predator dito ay may matatalas na ipin para walang takas ang prey. Nakakalungkot nga lang isipin na bago pa man din natin lubos na magalugad ang deep sea, mukhang naunahan na tayo ng ating mga basura. Nadiskubre kasi ng mga siyentipiko ang nagkalat na basura na dito ay naaagnas. Delikado sa mga hayop ang plastic dahil para itong lason sa sino mang makakakain. Sayang naman kung ma-extinct ang mga hayop na naghihintay pa sa ating madiskubre dahil lang sa ating tinapong basura. O ano, nag-enjoy ba kayo sa una nating video? Konting shoutout muna dyan. Hello kay Jarub. Hello rin kay Aizen Nicolas Manalili. What's up kay Christian Barrios Agopalo. Shoutout kay Renz Acuzar. Belated happy birthday kay Regime Reyes, Von Andre Santos at Mark Lawrence Chica. Sa pamilya ni Reyka Olok-Olok Gonzales, lalo na kina Yuan, Lien at Shen De Castro. At kay Lester Maceda Ibanez. Ngayon, mapapanood nyo naman ang video na dati ko nang naipost noong June 2021. Tungkol ito sa mga hayop sa Philippine Deep. Panoorin nyo. Noong March 23, 2021, si Dr. Deo Florence Onda ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa Emden Deep. Isa itong eksplorasyon para mas lalong mapag-aralan ang mga hayop na hindi pa natutuklasan sa karagatan ng Pilipinas. Ang Emden Deep ay makikita sa kahabaan ng Philippine Trench at may lalim na 34,000 feet. Kinikilala ito bilang pangatlong pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa paglalakbay ni Dr. Deo Onda, maraming nilalang ang kanilang natuklasan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang mga hayop na makikita sa deep sea ng Pilipinas. Bago natin sila tuklasin, siguraduhin mo munang nakapag-subscribe ka na sa Free Thinking Pinoy Channel. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Sa lalim na 560 feet, huwag kang magtaka kung may makita kang Christmas light. Ito ang mga bloody belly comb jellyfish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang kulay pulang balat na napaliligiran ng kumukuti-kutitap na tentacles. Mukha silang spaceship ng mga alien. Ang dikya na to ay carnivore at paborito nilang kainin ng anumang hayop na may malambot na katawan. Hindi tulad ng maraming dikya na todo bigay sa paglangoy, ang mga comb jellyfish ay mayroong maliliit na buhok na tinatawag na cilia. Ito ang ginagamit nila upang makalangoy. Umiilaw ang katawan ng comb jellyfish dahil sa refleksyon ng white light o ilaw sa kanilang cilia na nagpo-produce naman ng iba't ibang kulay. Dahil dyan, isa ito sa pinakamagandang hayop na makikita mo sa deep sea. For now, mag-enjoy ka na sa kanilang ganda dahil habang palalim tayo ng palalim sa countdown, mas nakakatakot na ang mga hayop. Sa lalim na 1,500 feet, gugulat sa iyo ang kakaibang isda na to. Sila ang mga armored sea robin. Nagulat ako nang malaman ko na ang isdang ganito kapangit ay kinakain pala dito sa Pilipinas. Personally, hindi pa ako nakakita nito at sa totoo lang, interesado ako sa lasa ng isdang to. Kaya paki-comment na lang kung ano ang tawag nito sa inyong lugar at kung anong lasa nito. Sa probinsya, ang tawag dito ay minya-pinya at naibebenta ng 200 pesos kada kilo. Maski sa ibang bansa gaya ng Taiwan at China, kilala ito bilang exotic food. Mabilis mo silang makikilala sa kanilang armor o yung matigas na kaliskis na ginagamit nilang self-defense sa mga predator. Gaya ng mga hito, meron silang bigote at matalas na nguso na ginagamit nila upang makahanap ng prey gaya ng maliliit na isda. Kung medyo nawiwirduhan ka sa isdang ito, lipat na tayo sa susunod sa listahan. Sa lalim na 3,300 feet, makikita ang mga pink see-through fantasia. Tanging sa rehiyon ng Sulu Archipelago at Celebes Sea pa lamang sila namamataan.
Bagong discovery pa lang ang mga Fantasia at wala pang masyadong napag-aaralan sa nilalang na ito. Tunay nga na nababalot ng misteryo ang kalaliman ng dagat at marami pang bagong pagtuklas ang naghihintay sa atin. Malay mo, nasa pink see-through Fantasia pala ang sagot laban sa cancer. O di kaya, much better, bakuna laban sa tigyawat. Why not? Ang susunod sa ating listahan ay ang vampire squid. Tinawag silang vampire dahil kahawig ng kapa ni Dracula ang kanilang mga galamay. Isa ito sa tinatawag na ancient animals at tinuturong ninuno ng mga pusit at pugita. Makikita sila sa lalim na 3,900 feet. Sa ganitong lalim, ito na ang binansagang oxygen minimum zone. Ibig sabihin, napakanipis lang ng oxygen sa tubig at kakaunti lang ang kayang mamuhay sa ganitong lugar. Wala silang natural predator dahil wala namang malalaking isda na kayang mamuhay sa ganito kalalim na dagat. Dahil dyan, nag-evolve sila bilang mabagal na hayop at kitang-kita naman sa video kung gaano sila kabagal lumangoy. Sa tuwing naaalarma, tinatago nila ang kanilang ulo sa paligid ng kanilang galamay. Ang behavior na to ay ginagawa lang nila sa tuwing may panganib gaya ng mas malalaking isda o di kaya pag may scientist na nangungulit sa kanila. Ang susunod na hayop sa ating listahan ay makikita naman sa lalim na 5,000 feet. Ito ang mga lanternfish. Ayon sa research, ito ang pinakamaraming isda o most abundant fish in deep sea. Kahit sila ang pinakamarami, kakaunti lang ang alam natin sa kanila. Tinawag silang lantern dahil sa kaya nilang pailawin ang kanilang katawan na parang lampara sa madilim na dagat. Kailangan nila ang ilaw na to para akitin ang maliliit na hayop gaya ng copepods, arrowworms at crustaceans na siya namang paboritong kainin ng mga lanternfish. Ang tawag sa ilaw na to ay bioluminescence. Ang katawan nila ay napaliligiran ng mga bakterya na kayang mag-produce ng ilaw. Ang pagkakaroon ng ganitong katangian ay importante kung gusto mong makasurvive sa nakakatakot na lugar gaya ng deep sea. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Ngayon, pumunta naman tayo sa lalim na 7,000 feet. Sa lalim na to, dito na tayo makakakita ng mga nilalang na hindi mo aakalaing namumuhay. Isa na dyan ay ang hairy anglerfish. Ito ang isda na kailanman hindi mananalo sa beauty contest. Mayroong 200 species ng anglerfish sa buong mundo at lahat sila magkakamuka. Lahat ng anglerfish ay may maliit na pamingwit na ginagamit nila para makaakit ng pagkain. Sa video, makikita mo kung paano niya gamitin ang pamingwit para akitin ang hipon. Sa video naman to, ginagamit niya ang pares ng leggings para makatawag ng atensyon. Perhaps ang kakaiba sa hairy anglerfish ay ang kanilang pamingwit na umiilaw. Sobrang dilim kasi sa lalim na 7,000 feet at kailangan nila ng umiilaw na pamingwit para makaakit ng pagkain. Perhaps ang pinakamagandang purpose ng kanilang ilaw ay para masilayan ang kanilang magandang mukha. Kung sisisid tayo ng mas malalim, dito na mamamataan ang kakaibang hayop gaya ng yeti crab. May kita sila sa sahig ng karagatan na may lalim na 7,200 feet. Madalas silang makikitang nagkukumpulan malapit sa hydrothermal vent. Yung nakikita mong naglalabas ng itim na usok, yan ang hydrothermal vent. Ang bawat vent ay naglalabas ng bakterya na paborito namang pagkain ng mga yeti crab. Ginagamit naman nila ang kanilang mabalbong buhok o setae para mangolekta ng bakterya. Sobrang kakaiba ng alimango na to dahil natatagalan nilang mamuhay ng malapit sa hydrothermal vent. Ibig sabihin, natatagalan nila ang lugar na may init na 400 degrees Celsius. Kung nabubuhay sila sa ganito kainit na dagat, I wonder kung pwede kaya silang lutuin sa kalan at kawali? Sa lalim na 10,000 feet,
Dito na magsisimulang maging out of this world ang mga hayop. Ito na kasi ang tinatawag na abyssal zone. Ang larawan na nakikita mo sa video, aakalain mong isa yung alien. Sila ang mga tinatawag na big fin squid. Meron itong galamay na kayang humaba ng 23 feet. Gaya ng ibang mga pusit, ginagamit nila ito para makahuli ng makakain. Tinawag silang big fin dahil sa laki ng kanilang palikpik na makikita sa kanilang ulo. Ginagamit nila ito upang makapag-navigate. Sa lalim na 16,000 feet, ito na ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sobrang kakaunti na lang ang hayop na makikita sa ganito kalalim at kadilim na tubig. Ayon sa mga siyentipiko, mas marami pa tayong alam tungkol sa buwan kesa sa lalim ng ating karagatan. 5% pa lang kasi ng sahig ng karagatan ang naaabot ng mga tao. Kaya diyan nagsisimulang tumakbo ang imahinasyon ng mga curious na tao. Marami ang nagsasabi na may mga undiscovered creatures ang gumagala sa dagat, gaya na lang ng sa Marianas Trench. Pero kung doon lang tayo babase sa katotohanan, makikita mo na ang ilang hayop na makikita sa 16,000 feet ay harmless o hindi mapanganib. Isa na dyan ang Pacific viperfish. Sa kanilang matulis na ipin at hunting skills, isa ito sa pinakamabangis na predator sa deep sea. Sa sobrang haba ng kanilang ipin, hindi na nila ito kayang itago sa loob ng kanilang bibig. Mukha silang nakakakilabot pero humahaba lang ito ng isang talampakan at walang panganib na dala sa mga tao. Tuwing umaga, makikita sila sa lalim na 16,000 feet. Sa gabi kung kailan oras na para kumain, pumupunta sila sa mas mababaw para makahuli ng paborito nilang kainin gaya ng lanternfish. Kagaya ng maraming isda sa deep sea, ang mga viperfish ay kayang lumikha ng natural light sa kanilang katawan. Ngayon, umabot na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Andito na tayo ngayon sa Hadal Zone. May lalim ito na 19,000 feet. Dito na rin natin makikilala ang susunod na nilalang. Sila ang mga fang-toothed fish. Isa lang sila sa kakaunting hayop na makikita sa ganito kalalim na parte ng dagat. Kung nag-i-expect ka ng halimaw, mukhang ang mga fang-toothed fish na ang closest thing sa hinahanap mo. Oh no! Ngayong napanood ninyo ang mga hayop sa Philippine Deep, mapapanood nyo naman ang mga hayop na makikita sa Mariana Trench na una ko nang naipost noong September 2021. Enjoy the video! For today's episode, pag-uusapan natin ang mga deep sea creature na makikita sa Marianas Trench. Ang Marianas Trench ay kinikilala bilang pinakamalalim na bahagi ng mundo at makikita sa silangan ng Pilipinas. Magpasa hanggang ngayon, 17 tao pa lang ang nakararating sa dulo ng Marianas Trench. Kakaunti ito kung ikukumpara sa dami ng astronaut na nakaabot na sa kalawakan. Sayang naman dahil sa Marianas Trench makikita ang ilan sa pinaka-amazing at makapigil hiningang sea creature na ngayon mo lang mapapanood. Sa mga susunod na 10 minuto ng ating kwentuhan, makikilala mo ang mga nakakatakot na isda, cute na jellyfish at ang kinatatakutang halimaw na kayang humaba ng 60 feet. Sa ganitong paraan, para na rin tayong mga scientist. Ang exciting, di ba? Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga topics tungkol sa animals, I insist na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel kasi ay ang educational YouTube channel na dedicated sa mga viewers na mahilig sa animals. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara, umpisahan na natin. Para makilala natin ang mga nakakatakot na hayop sa Mariana Trench, kailangan nating sumisid sa Abyssal Zone. Ang Abyssal Zone ay ang bahagi ng Mariana Trench na may lalim na 16,000 feet. Sobrang kakaunti lang ng mga hayop na kayang mabuhay sa malamig at madilim na Abyssal Zone. Isa sa kayang mabuhay dito ay ang high-fin lizardfish. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang bibig na parang takot maubusan ng ipin. Ito ang klase ng isda na siguradong type alagaan ni Dracula. Kahit mukhang nakakatakot ang mga isda nito, isa ito sa pinaka-common o madalas makita sa Abyssal Zone.
Isa sa pinaka-weird na isda ng Mariana Trench ay ang hagfish. Mahalaga ang papel ng hagfish sa abyssal zone dahil sila ang tigakain ng mga nabubulok na hayop. Ang eksena gaya nito ay halimbawa kung gaano kalagim ang buhay sa ilalim ng Mariana Trench. Andiyan ang mga hagfish na handang kumain ng katawan ng tao. Yikes! Ang Mariana Trench ay tahanan ng mga dinosaur. Yup, mga tunay na dinosaur. Ito ang mga frilled shark. Tinawag silang living dinosaur dahil hindi nagbago ang kanilang anyo sa loob ng 80 million years. Ang dinosaur fish na ito ay nadiskubre lang noong 2004. Dahil dyan, sigurado ang mga siyentipiko na marami pang dinosaur fish ang nagtatago sa ilalim ng Mariana Trench. Amazing, di ba? Matagal nang pinagtatalunan ng mga netizens kung may nagtatago bang higanting halimaw sa ilalim ng Mariana Trench. Sagot dyan guys, yes, meron pong higanting halimaw sa Mariana Trench. Ang halimaw na tinutukoy ko ay ang giant squid. Kaya nitong humaba ng 70 feet o kasing haba ng bago ng LRT. Napakalaki ng mga hayop na to kaya madalas silang pagkamalang kraken o yung maalamat na halimaw sa mga sinuunang alamat. Hindi gaya ng sa pelikula, ang mga giant squid ay hindi kayang umatake ng tao at madalas pa silang kainin ng mas malalaking hayop gaya ng sperm whale. Wow! Moby Dick versus Kraken. Mukhang bet ko panoorin yan ah. Kung mahilig ka sa topic gaya ng deep sea, malamang ay pamilyar ka na sa mga anglerfish. Ito ang kinikilala bilang hari ng Mariana Trench. Dahil sa haba ng pangil nito at nakakatakot na anyo, isa ito sa pinaka-interesting na hayop na makikita sa abyssal zone. Yang nakikita mong umiilaw, yan ang ginagamit nila upang mamingwit. Ang ilaw na yan ay nilalapitan ng maliliit na hayop na siya namang kakainin ng mga anglerfish. Kaya the next time na nasa dagat ka at may makita kang umiilaw, huwag kang lalapit dahil malay mo, anglerfish pala yun. Ang isa pang isda sa Mariana Trench na may pamatay na ipin ay ang fangtooth fish. Hindi na nito kayang itikom ang kanilang nguso sa haba ng kanilang pangil. Ginagamit nila ito upang hindi makatakas ang kanilang pagkain. Ang mga hayop gaya ng fangtooth ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakakatakot bisitahin ang Mariana Trench. Kung natakot ka sa mga hayop ng abyssal zone, tumungo naman tayo sa Hadal Zone. May lalim ito na 19,000 feet. Andito na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng Mariana Trench. Ang atmospheric pressure sa ganito kalalim na dagat ay sapat upang durugin ang dambuhalang submarine. Dahil sa lakas ng pressure, ang mga hayop dito ay nag-evolve na may maliit at malambot na katawan. Dito rin tayo makakakita ng mga hayop na aakalain mong nanggaling pa sa ibang planeta. Isa na dito ang mga jellyfish. Sila ang kinikilala bilang Master of Deep Sea. Ito ang hayop na nakapag-adapt upang mabuhay sa matinding pressure ng tubig. Marami sa mga jellyfish ay kayang maglabas ng bioluminescence. Dahil dyan, palaging may disco at party sa Mariana Trench. Ang mga jellyfish ay kakaibang uri ng hayop dahil wala itong utak. Ibig sabihin, hindi nila alam ang 1+1. Joke lang. Meron silang mahabang galamay na ginagamit nila upang makahuli ng pagkain. Alam mo ba na sa sobrang sanay nilang mabuhay sa dilim, pwede itong mamatay kung matatamaan ng sinag ng araw. Ang weird, di ba? Napaka-interesting ng mga jellyfish at kada taon nadadagdagan ang kanilang bilang dahil sa mga bagong discovered na species. Ano to, Squidworm? Ang boring naman ng hayop na to. Wala bang iba? Skip natin guys. Ahoy! Hello there! Ang cute nito ah. Sila ang kaluluwa ng mga namatay na isda. Sila ang tinatawag na sea angel. Isa itong uri ng sea slug na bihasa sa paglangoy. Upang mabuhay sa Mariana Trench, naglalabas ito ng malagkit na sapot upang mangolekta ng lumulutang na plankton and other particles sa dagat. Kung pupunta man ako ng Mariana Trench, ito ang hayop na una kong hahanapin. Ang ganda kasi, no? Ngayon, sa huling parte ng ating paglalakbay, umabot na tayo sa sahig ng Mariana Trench. Andito na tayo sa lalim na 36,000 feet.
Dito na rin natin makikilala ang mga out of this world na creatures na aakalain mong aliens. Una na dyan ay ang Pompeii worms na palaging abala sa pangungulekta ng methane gas. Pumipwesto ito sa malapit sa hydrothermal vent upang makasagap ng methane gas na kinukonvert nila bilang pagkain. Ang mga amphipod naman ay isang uri ng hipon na pangunahing pagkain ng malalaking predator. Nagkalat ito sa buong sahig ng karagatan. Dito mo rin masasaksihan ang malaking pagtitipon ng mga pugita. Ito ang tinatawag na octopus garden. Ang mga babaeng octopus ay nangingitlog sa pinakamalalim na bahagi ng dagat kung saan sila nag-i-incubate ng kanilang itlog. Dahil sa video, parang ang sarap kumain ng takoyaki. Sino may gusto? Sa sahig ng Marianas Trench, nagkalat ang mga feather star. Mukha itong halaman pero malapit itong kamag-anak ng mga starfish. Kung minsan, humihiwala ito sa kanilang katawan upang lumangoy. Ang ganda, di ba? Oh my goodness! Maski dito ba naman sa Marianas Trench may higanting gagamba? Sila ang tinatawag na sea spider. Kamag-anak ito ng mga gagamba na makikita mo sa iyong bahay. Meron itong 8 galamay na kayang humaba ng isang talampakan. Carnivorous ang mga sea spider at paborito nitong kainin ng mga jellyfish at sea cucumber. Tunay nga na ang Marianas Trench ay nababalot ng hindi maubos-ubos na sorpresa. Sa ating maikling oras ng paglalakbay, marami pang hayop ang hindi natin natalakay. Yes, totoo na may sea monster sa ilalim ng dagat. Totoo din na may dinosaur sa Marianas Trench. Pero kung pag-aaralan natin sila, ang mga hayop na to ay hindi halimaw, ngunit mga nilalang na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Sana ay nag-enjoy ka sa ilang minuto ng ating delikadong paglalakbay sa kalaliman ng Marianas Trench. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell